Ayon sa kanila, iba ang dala ng karne ng utaw. Ito ay ang kwento ng mga taong nakatikim ng kapwa nila mga tao. Huling hapunan. Itong si Matthew Williams na 34 na taong gulang ay kalalaya lamang. Ito ay sa hatol sa kanya na ibinigay 5 taon ng sentensya niya matapos na matinding pinagbuhatan nito ng kamay ang kanyang kinakasama. Matapos ang 5 taon, nakalaya ito at tumira sa isang motel. Doon siya pinayagan ng hukuman na tumira sa kondisyon na susundin nito ang alituntunin na sa kanya ay ibinigay. Kasama na bawal siya na doon ay magpapunta ng kahit na sino na bisita. Ngunit isang gabi, sinaway nito ang utos ng hukuman. Agad naman na ito ay kanila na nalaman. Ayon sa mga saksi na kasama nitong si Matthew ang isang dilag na pumasok sa silid at dahil bawal siya ay agad na pinuntahan ng mga kinauukulan. Sa pagdating nila sa silid ay hindi sila nito pinagbuksan kaya sila ay napilitan na puwersahang buksan ang pintuan ng kanyang tinitirahan. Doon nakita nila sa akto na itong si Matthew Williams ay nginangat-ngat ang muka ng kanina ay kasama niya na dalaga. Ang matindi sa kanya, kahit na anong sigaw nila ay patuloy ito sa pagngata pa rin sa kanyang walang buhay na biktima. Isinalarawan ito ng mga saksi na tila ba isang hayop na gutom. Kaya naman ang mga kapulisan ay nagpakawala ng dekuryente na bala. Nasobrahan naman sa boltahe ang armas nila. Nawala ng malay si Matthew Williams. Nakalauna naman ay binawian ng buhay sa pagamutan na sa kanya ay pinagdalahan. Kaya naman sa otopsiya nito, kasama sa inilagay bukod sa kanyang ikinamatay ay ang huling kinain niya na laman ng kapwa-tao niya. Hindi natunawan. Ng taong 2016 nang ang 19 na taong gulang na estudyante sa kolehiyo na si Austin Horoff ay bigla na lamang walang kung ano-ano ay pinasok ang loob ng garahe ng tahanan nila John Steven at Michelle Mishcon. Doon walang sabi-sabi ay ginamitan nito ng matalim na sandata ang dalawa na siya naman agad na ikinasawi nila. Hindi pa ito nakontento nang sa komosyon sumilip ang kapitbahay ng dalawa, pati ito ay inatake din niya. Mabuti na lamang at ito ay nakatakas, saka ito ay agad na humingi naman ng tulong. Sa pagdating naman ng mga otoridad, doon nila naabutan itong si Austin na nilalasap ang bahagi ng muka ng biktima nito na si Steven. Agad nila itong pinaligiran at pinagtulungan. Habang kumakain kasama ang buong pamilya, napansin ng magulang nitong si Austin na tila ba ito ay hindi mapalagay. Tila ba iba ang kinikilos nito. May kakaiba rin ito na ginagawa na ingay. Sa kasagsagan ng kainan, tinanong ito ng ina kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Ngunit sa gulat nila, walang sabi-sabi, ito ay nagtatatakbo. Ito ay paalis ng kanilang tahanan sa destinasyon na hindi na nila malaman. Matapos na mahuli ay nagsabi itong si Austin na masakit daw ang kanyang tiyan. Kaya naman ito ay agad na isinugod nga sa pagamutan. Matapos masuri ng doktor, lumalabas na ito ay hindi lamang na natunawan matapos na ideklara na normal ito at tunaw na kung anuman ang nasa sa tiyan niya ay nakabara. Kinasuhan ito ng 2 beses na pamamaslang. Ngipin. Ng ika-26 ng Mayo ng taong 2012, ang 31 na taong gulang na si Eugene ay sinasabi sa kanyang kasintahan na siya ay mahuhuli sa oras na kanilang itinakda upang silang dalawa naman ay magkita. Bago pa ibaba ng binata ang telepono ay sinabi pa nito sa nobya na mahal kita, sandali lang ito at babalik din agad ako. Matapos ang kanilang pag-uusap, winarak nitong si Eugene ang kanyang saplot at sa kawalang sabi-sabi ay sinugod ang isang lalaki na palaboy. Ito ay sa kalagitnaan ng katanghalian sa Miami, sa Florida, sa bansa ng Amerika. Gamit ang kanyang ngipin, nginasab nito ang muka ng Ginoo at saka nginuya at kinain ng maigi ito. Sa loob ng 18 minuto ay malaya nitong nginasab-ngasab ang muka ng biktima. Ang lalaking kanyang naging tanghalian ay ang 65 taong gulang na si Ronald Popo.
Ayon sa investigasyon, walang nakitang kahit na ano na hindi legal na gamot sa sistema nitong si Eugene. Nang itong si Ronald ay kanya naman na atakihin. Nang panahong iyon ay walang kamalay-malay na natutulog lamang sa gilid ng kalsada. Pumanaw si Eugene at nakaligtas man sa matinding pag-atake ang matanda. Ngayon ay 75% ng kanyang muka ay nakain na nitong si Eugene. Nang dumating ang kapulisan, agad nila na pinatamaan ng bala ang umaatake na siya naman itong ikinasawi. Malaking palaisipan sa mga otoridad, mga Katinagalog, kung ano ang dahilan ng isang normal at nasa katinoan naman na tao na umatake na lamang at kumain ng kapwa nito ng ganito. Ang tren. Taong 2008 katatapos lamang na mabigyan ng permanenteng pasaporte ng bansang Canada itong si Vincent Weiguang Lee. Siya ay talaga namang ganap na isang Canadian. Masaya ito na sumakay sa tren kung saan nakasama niya bilang pasahero itong si Tim McLean. Sa gulat ng lahat, walang sabi-sabi. Bigla na lamang inatake nitong si Vince itong si Tim. Inundayan niya ito ng matulis na sandata hanggang sa malagutan ito ng hininga. Gulat na gulat at takot na takot ang mga pasahero na kasama nito. Ang matindi ay kitang-kita nila habang nginangat-ngat niya ang laman ng kanyang biktima. Sabay dinidilaan pa nito ang kanyang mga daliri at ganadong-ganado sa kanyang ginagawa. Sa ganap na paghinto ng tren, matapos na magsitakbuhan ng mga pasahero palabas, saka naman ang siyang pasok ng mga otoridad. Ayon sa salaysay nitong si Vince na naririnig niya ang boses ng Diyos Ama. Ayon sa kanya na malapit na raw ang paghukom, kinakailangan na lumaban daw tayong mga tao. Ito ay laban sa mga alien na nagtatangkang sumakop sa atin sa Earth. Lalakas daw ang kanyang kapangyarihang taglay sa oras na ang laman ng mga alien ay kanyang ngasabin. Ayon sa doktor na sumuri kay Vince Lee na ito ay may kalagayan sa kaisipan na tinatawag na ang schizophrenia. Gusto naman pala nila itong si Mate Kurko na residente ng Slovakia ay ginagamit ang internet upang siya ay makakuha ng kanyang mga magiging na biktima. Ang dalawa sa kanyang babaeng nadali ay sinasabi niya na ginusto naman ang mga nangyari sa kanila. Nakausap nito ang sumunod niya pang biktima na si Marcus Dubach. Itong si Marcus ay taga Switzerland at ito ay nilulupog ng depresyon. Na makausap niya itong si Matej, hindi nito itinago sa kanya ang totoong intensyon niya. Pumayag si Marcus at iyon na nga ang naging katapusan niya. Matapos nito, ang kausap naman itong si Matej ay isang nagpanggap na operatiba. Ikinasa ng mga ito ang paghuli sa kanya. Doon naging masalimuot na ang kaganapan ng laban itong si Matej. Kalaunan, tinamaan ito ng bala ng 5 beses. Sa ospital, ito na rin ay binawian ng buhay. Paulit-ulit naman na sinabi nito na ginusto naman daw ng kanyang mga biktima ang nangyari sa kanila. Ngunit lumalabas sa investigasyon na sa dami ng mga nawawala na kakilala at kaibigan niya, imposible na lahat sila ay ginusto ang ginawa niya sa kanila. Ang liham. Itong si Tsutsumo Miyazaki ay tubong Japan. Nagsimula nitong gawin ng kanyang karimari-marim na gawain ng ika-1988 hanggang ng taong 1989 nang pumanaw ang kanyang lolo. Ang kaisa-isang tao na pakiramdam niya ay katangi-tangi na nakaiintindi sa kanya ay kinain nito ang parte ng yumaong lolo niya. Matapos nito tila ba may pumitik na hibla na sa utak niya. Ang mga dalagita naman ang pinagdidiskitahan niya. Matapos nakunin niya ang buhay ng kanyang mga inosente na biktima, iinumin nito ang pulang likido ng katawan nila. Matapos nito ay kasabay niya na ihihiga ang mga malamig na katawan nila sa higaan niya. Doon matutulog sila ng mahimbing. Sa kinabukasan ay gagawa ito ng liham. Ipadadala niya ito sa pamilya ng biktima. Doon po nakadetalye ng maigi kung papaanong kinuha niya ang buhay ng kanilang mahal sa buhay. Kasama na pati ang pagmamakaawa nito para wag kunin ang buhay nila at ang pagpapahirap din na dinanas nila. Paminsan dinadala pa nito ang parte ng katawan ng kanyang biktima sa kawawa nito na pamilya. Nahuli ito matapos na mabigo ito sa pagtatangka na pagkuha sa kanyang susunod na biktima. Ng taong 2008 na isakatuparan ang parusa sa kanya na kamatayan. Mga
Tinagalog ko, napakarami pa pong kwento ng mga taong gumagawa ng ganito na nais ko naman po rin na ibahagi sa inyo. Mga Katinagalog ko, alin sa mga kwentong ito ang nakagulantang sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga Katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.